Kung papipiliin kita ngayon, anong pipiliin mo? 1 million pesos cash or 1 centavo na nagdodoble araw-araw sa loob ng 30 days? Anong pipiliin mo? Okay, so ito yung itsura ng 1 centavo na nagdodoble everyday for 30 days. So, sa day 1, 1 centavo pa lang siya, and then pagdating ng day 30, nasa 5 million pesos na siya. May ikakwento ako sa'yo. Merong 4 na magkakaibigan. Nagkakwentuhan sila. Si call center agent, si bank teller, si bank manager, at saka si businessman. Si bank teller, sabi niya kay call center agent, "Uy, we're not getting any younger. Mag-ipon na tayo." Sabi ni call center agent, "Paano tayo mag-iipon? Yung sahod natin parang coke. Kung hindi sakto, zero." Sabi naman ni bank teller, "Oo nga no, mismo. Pero hindi. Pwede tayong mag-ipon by replacing yung mga bad habits natin with good habits." Sabi ni bank teller. So, si call center agent, 25 years old, nakasave siya ng 50 pesos per day, and then hindi na siya nag-yosi, so na-avoid pa niya yung emphysema. Si bank teller naman, 26 years old, nakasave siya ng 50 pesos per day, and hindi na rin siya nag-cook, so na-avoid pa niya yung diabetes. Si bank manager naman, 35 years old, hindi na siya nag-beer, and then nakasave siya ng 100 pesos per day, and nakalost pa siya ng 10 pounds. Si businessman naman, age 40, ayun, hindi siya nag-participate. And then, alam mo ba na yung 50 pesos per day times 365 days, ang total niya is 18,250. And then, yung 100 pesos per day times 365 days, ang total niya is 36,500. So, si call center agent, nag-ipon siya ng 18,250 per year sa loob ng 15 years. Nakaipon siya ng 273,750. Si bank teller naman, nag-ipon siya sa loob ng 19 years ng 18,250 per year. Nakaipon siya ng 346,750. Si bank manager naman, nag-ipon siya sa loob ng 25 years ng 36,500 per year. Nakaipon siya ng 912,500. Si businessman wala, hindi siya nag-ipon. Halimbawa, ang compounding interest is 10%. Sino sa tingin mo sa kanila yung may pinakamaraming pera pagdating nila ng 60 years old? Si bank manager, pagdating niya ng 60 years old, meron na siyang 4,343,498. Si bank teller naman, pagdating niya ng 60 years old, meron na siyang 4,719,123. Si call center agent naman, pagdating niya ng 60 years old, meron na siyang 4,720,120. So, pinakamalaki pa din talaga yung naipon ni call center agent. Si businessman wala, naging sick, poor, old man lang siya. So, pinakamalaki pa rin talaga yung kinita ng pera ni call center agent. Kahit 15 years lang siya nag-ipon, kumpara natin kay bank teller na 19 years nag-ipon, tapos same amount naman yung inipon nila, mas malaki pa rin yung naging ipon ni call center agent dahil lang sa nag-start siya ng mas maaga, 1 year ahead kay bank teller. Kasi si call center agent, 25 years old pa lang, nagsimula na siya na mag-ipon. Si bank teller naman, 26 years old na siya nag-ipon. Pero kahit in-extend pa ni bank teller ng another 4 years yung pag-iipon niya, mas malaki pa din yung naging ipon ni call center agent. Si bank manager naman, kahit dinoble pa niya yung pag-iipon, pero dahil nag-start siya ng 35 years old na, konti na lang yung ni-roll niya. Tapos ito yung tinatawag natin na financial planning stages. Meron yung pinanganak kayo, and then nag-aral, nagtrabaho, and then nung nagsimula na kayong magkapamilya, kailangan nyo na ng wealth protection.
to cover the sickness, accident, disability, and untimely death. Kapag meron ka na ng insurance na yan, pwede ka nang pumunta sa next level, which is wealth accumulation, to cover education fund, retirement fund, and long-term goals. Like yung dibo ng anak mo, pang-travel nyo sa future. Kapag marami ka nang na-accumulate, next concern mo is kung papaano mo siya i-distribute sa next generation mo. Wealth distribution naman yon, di ba? To cover funeral expenses, inheritance, hospital bills, estate tax, and then yung legal fees. And then ito, pinakita ko rin yung last stage kasi di ba hindi naman tayo immortal eh. Sabi nga is, the end is part of the journey. Lahat tayo talaga may ending. Pinanganak tayo, meron tayong ending na ganyan. Ito, may dalawang klase ng income. Active income and then passive income. Active income is man at work. Yung mga employee, professionals, yung mga working for money. Itong passive income is ito yung mga may rental income ka, like apartment. So, money is working for you. Kasi kung ikaw yung active income, kailangan may protection ka talaga. And then ito yung Filipino income classes, average monthly income according to Philippines Institute of Development Studies. And then alam mo ba, kapag kumikita ka ng 219,140 pesos and above, pwede mo nang i-consider yung sarili mo na rich. So, dun sa stages kanina, di ba nauna yung wealth protection? So, bakit ba importante na wealth protection or income protection muna? Kasi ganito po yun. Imagine this siso. Di ba ito yung lifestyle ng family mo? Meron kayong dreams, wants, and needs. Tapos, nandito kayo sa kabila. Ito yung 20 pieces ng 5 peso coin, which is equivalent to 100 pesos. Nagre-represent sa 100% of your income. May tatlong klase ng lifestyle, comfortable, luxurious, and poor. Right now, comfortable yung level ng siso kasi nandyan kayo. Pero what if mawala yung stock ng coin na yon? Anong mangyayari? Instant poor yun. Pwedeng huminto yung mga anak mo sa pag-aaral, or if nag-aaral sa private, pwedeng lumipat ng public, or hihinto na sila, or wala na silang mga travel, ibebenta na yung bahay. Pero what if kukuha tayo ng 5 piso dito? Ilalagay natin siya dyan. Diba, kahit mawala na yung breadwinner, ito na yung magsisilbing pinaka-face amount nyo. Ito yung pinaka-simpleng concept ng premium. Just by setting aside a small percentage of your income, kahit mawala si breadwinner, comfortable pa rin yung living ng family niya. Hindi magko-collapse yung lifestyle nila. Ito naman yung tinatawag na critical illness fund. Ito yung magiging protection natin against sad events, yung sickness, accident, and disability. Kasi kapag itong bagyo na to tumama sa family nyo, alam nyo ba na isang snap ng finger lang parang si Thanos, wipe out lahat ng assets nyo. Isang snap ng finger, ubos ang savings nyo, ubos ang bahay nyo, ubos ang property nyo. May kilala ba kayong gano'n na nagkaroon ng COVID, nagkaroon ng cancer, naubos yung pera, nagkada-utang-utang, nagbenta ng property? Diba sabi nga nung nurse, ang dami naming nakitang pumasok ng ospital mayaman pero paglabas mahirap na. Diba? Kailan ba yung best time to get a health plan? Habang healthy pa tayo. So, ito yung solution natin. Critical illness fund na magpoprotect sa atin against sad events. The best time to get a health plan is while you are healthy. So, ito naman yung income and expense. Diba meron tayong expenses sa bahay, food, grocery, house, Meralco, water bill, ganyan. And then, si life insurance, sama natin siya sa expenses. And then, yung nasa income is you. Ikaw yung breadwinner. Question, kapag nawala ba yung income, hihinto ba yung expense ng family? Hindi, diba? Kayo lang yung nawala, so tuloy pa din yung buhay nila. Ito po yung ganda ng life insurance. The moment na mawala si breadwinner,
Si life insurance lang yung nag-iisang expense na magiging income. Siya lang yung humintong expense at pumalit sa income na mag-shoulder sa lahat ng expenses nyo. Siya lang yung gastos na magiging income sa future. To summarize, ang purpose po ng financial planning, para ko po kayong bibigyan ng dalawang susi sa kahadiyero. Sa safety deposit box. Yung isang susi, bibigay natin sa beneficiary mo, yung isang susi sa'yo. Kasi ganito yan eh. Someday, somehow, someone will benefit from it. It's either you or your family. Dumating man yung time na yon, may access kayong pareho sa susi. So, you are one decision away from a totally different future.